Isiniwalat ng matagal nang iniimbestigahang koneksyon sa pagitan ng ilang kilalang personalidad at ng iligal na droga. Nitong araw, isang hinihinalang kasabwat umano ni Lizatas Mags ang tuluyang lumantad at kusang loob na umamin sa mga otoridad. Ayon sa salaysay ng sospek, matagal na raw silang sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot at si Lizatas Mags umano ay may direktang kaalaman sa pakikilahok dito. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na hawak niya nila ang buong pahayag ng nasabing individual at isa sa ilalim ito sa masusing investigasyon. May mga dokumento, video at komunikasyong ipinakita ng sospek bilang ebidensya na mag-uugnay kay Lizatas Mags sa operasyon. Hindi naman nagbigay agad ng pahayag ang kampo ni Lizatanas ukol sa mga ibinabatong paratang. Samantalang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa ilang mambabatas ang balitang ito. Nananawagan ng ilan na dapat manaig ang due process habang hinihimok din ng marami na huwag hayaang makaligtas ang sinuman gaano man ito ka-impluwensya. Patuloy pa rin nagsasagawa ng follow-up operation ng mga otoridad upang tukuyin ang iba't ibang pangsangkot sa malawakang illegal drug network. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Halimbawa Yes. alam ko, ilan ang mga kamag-anakan ko, alam namin ang pulso. Kaming matitinong tao, kaming gusto namin ng katahimikan, ayaw namin sa droga, ayaw namin kung saan mga kurakot. Okay. Diba? Yes. Pero thank you so much, Palangga. Basta tuloy-tuloy lang ang laban natin. Huwag tayong bibitaw. talagang ako yung naluluha talaga for the last Okay time. lang yan. Okay lang yan. At least naririnig ng taong bayan. You know, yung iyong damdamin. So, thank you so much. Mag-ingat ka dyan at ipatuloy. Mag-gather kayo dyan. You know, kung kailangan, magpakita kayo ng suporta dahil, you know, ibang ngayon ang yun po ang kinakatakot natin dito po, no? Last word lang po, na magkaroon po ng hati-hati ang tao dahil sa nangyari na to. Sa totoo yes, sis. Nakakatakot. Nagawa na ng paraan. Yun po ang kinakatakutan yung magkaroon ng hati-hati ang tao. As well, and or the StreamYard. Nagawa ng paraan. Alright. Maharlika, maraming salamat po sa opportunity na para ilabas ko po yung aking damdamin. Hindi lang po para sa akin to. Alam ko ito po yung nararamdaman ng maraming Pilipino. Kapit lang po tayo mga kababayan at tiwala po tayo. Maraming time. God bless you all po. Mag-StreamYard na lang tayo, Palangga. Yeah, okay. Yes, thank you so much. Yes, kasi off mo na yung Zoom, palipatin mo sila sa mga palipatin mo sila sa StreamYard. Lahat pwedeng pumasok naman. Opo, gawa pa yan thank you. Thank you, Palangga. Thank you so much. Thank you. OFW Hong Kong. Hi, Claire. Okay, Z, you're there? Yeah, here. Wow, tapos na akong umiyak. Masyadong mabigat sa dibdib yung mga nangyari. Pero kailangan nating magpatibay ng loob, no? Dahil hindi natin to bibitawan, Claire. Talagang tututok tayo dito. At si Mayor Baste, nagtatanong siya, nakita ko dun sa kanyang wall sa Facebook niya kung kamusta ang weather dito sa Manila. Maganda po ang weather, mainit, walang pag-ulan. At sana po kung ano po yung dapat nating gawin na paghahanda para protektahan si PRRD. Sana po mapagkasunduan na natin agad lahat ng magiging pagkilos. Ang importante po hindi po mailabas si PRRD dito sa Pilipinas. At yun pong sinishare din ni Joey dun sa kanyang page ay walang mailabas na warrant, no? Doon sa Villamor. Yes. Walang maipakitang warrant. So malinaw na talagang ito ay maraming mga paglabag sa karapatan ni PRRD. At alam mo, Claire, kasi para bang yung nangyari sa Hong Kong a few days ago, para bang sinalubong siya ng palaspas, no? Pero ngayong after a few days ay may mga nag-traidor o kung sino mang talagang nagkanulo sa kanya at ngayon ay hinuhuli siya. So hindi ko lang maiwasang hindi mapagtugma yung mga pangyayaring yun.
Pero sana magkaisa tayo, magkaroon ng linaw ang ating pagkilos at talagang protektahan natin si PRRD. Kung Yes. kailangan natin pumunta ng Villamor, kung kailangan natin talaga magtipon-tipon doon, pero kailangan mag-ingat din tayong lahat. Ingatan din Marami natin mga ang ating pulis sarili. ang dami mga pulis talaga, no? Ituloy mo lang kasi alam mo, ilang oras na ako dito yata magti-trash na. Kailangan ko lang mag-restroom break. Papapasukin ko lang si Carmela. Carmela, please unmute yourself para may ka-partner ka. Carmela, ayan. Hello. Mag-usap kayo ni Z at Good morning. pa rin. Okay, sandali lang. Hi Carmela, nasaan ka ngayon? Nasa Romania. Nakakagulat lang pagkagising ko. Ito yung balita. Although nakaantabay na rin ako since kahapon. Nakaka-frustrate lang kasi parang hindi gumagana talaga yung batas na dyan. Wala nang sinusunod. Ngayon nakikita ko kahit yung mga lawyers, kahit magpipirma lang, hindi na pinapayagan. So, katulad din yung AFP na sobrang sinuportahan ni PRRD noon, tahimik lang. Naintindihan ko rin naman kasi, 'di ba, parang meron silang parang ano ba 'yon, yung dapat inaano nila yung namumuno. Pero sa ngayon wala nang nangyayari, nakaka-frustrate lang, nakakaiyak. At gusto ko lang magpasalamat sa katulad nila Claire, yung mga vloggers ng DDS na hindi tumitigil sa pagsusuporta kay PRRD. Ngayon lang ako nag-comment, ngayon lang ako nag-join. Nakikibasa lang ako noon kahit nung kay PRRD noon. Supporters na nila ako pero hindi ako sumasali, nagko-comment. Ngayon lang talaga kasi iba na talaga yung nangyayari dyan. Imagine niyo kung nagawa nila yan kay PRRD, paano na lang yung simpleng tao, 'di ba? Alam mo, nabanggit mo yung mga ginawa ni PRRD para sa mga uniform personnel natin, no? Alam mo, nakita ko yon kung paano talagang itinaas yung mga tinatanggap na sweldo at mga benepisyo ng ating mga nasa AFP, PNP, at pati na yung PSG. Alam nyo, masasabi ko yan, sa panahon ni PRRD, na-improve yung facilities ng ospital ng PSG. Diyan malapit sa Malacanang. Talagang ginawa niyang state of the art ang mga facilities ng ospital ng PSG. Kasi gano'n na lamang yung kanyang pagmamalasakit sa ating uniform personnel. Kaya nga sa mga panahong ito, alam ko na nag-oobserba silang lahat. Baka nakikiramdam, hindi natin alam kung anong tumatakbo ngayon sa isip nila, kung sila ba ay maninindigan o talagang susunod lamang dun sa mga pinuno nila, no? Pero sana man lamang sa inyong konsensya, in your heart of hearts, manaig yung gratitude na mga ginawang bagay ni PRRD during his term para sa inyong lahat. At saka para din sa mga anak natin, sa future ng mga kabataan, hindi lang para sa ngayon kasi yung mga nagawa niya talaga yun nga, 'di ba, parang may legacy na ganyan. Tapos ngayon talaga nasho-shock lang ako kasi parang wala tayong magawa sa ngayon. Sana lang yung mga nanonood diyan, yung mga kapulisan, nakita ko kahit yung Moro nagsalita na, pero ang center nga nasa Luzon, 'di ba? So ang South, ang North nagsasalita na, pero yung mga taga Luzon sana ganun din. Pasensya na kayo kung medyo may pagka-nega ako kasi yun nga, nakaka-frustrate. Nakita ko 80 years old na ganun yung ginagawa nila. Kahit pa sabihin na naging presidente siya, meron siyang power noon. Pero lahat naman tayo naramdaman, kahit yung mga nasa abroad, naramdaman yung parang nagkaroon ka ng pride nung panahon niya. Yes. 'Di ba? Well,
Palangga, nakakalungkot talaga, pero ako naman, lagi naman akong positibo sa buhay kahit sa anong laban. Kasi talagang naniniwala ako sa mga kasabihan ng natin lahat. Lagi natin ito sinasabi, lahat ng mga madilim na nangyayari sa buhay natin, malungkot na nangyayari. Sabi nga nila ay may kapalit na kaliwanagan sa dulo ng laban. So, yun lang yung pinanghahawakan ko. And the fact na nakikita tayo, for sure may mga international observers, right, Z? Na nakikita nila kung anong klaseng harassment o panggigipit ng gobyerno ni Marcos Jr. And the fact na si Trump ay talagang sinanction at finreeze na nga ang pondo para dyan sa ICC na yan, isang malinaw na ang Amerika, kami dito ay nakatingin, not only me, itong ating mga matataas na mga nasa gobyerno, nakikita yan. We'll just see. Let's just wait and see kung anong mangyayari. Alam ko malungkot, pero gusto ko lahat ng mga supporters ni Pangulong Duterte, I know you guys are emotional, pero kailangan yung manindigan. Sa laban ng buhay, ako, more on yung personal experience Kahit gaano kahirap, pag positibo ka lagi, kasi talagang kailangan positive ka Huwag ka magpaka-depress, huwag ka malungkot. It's okay malungkot, pero lumaban ka. So kaya nagpapasalamat kami dahil ngayong araw na ito, ay marami mga gustong pumasok. 15 lang ang limit ngayon dito sa ating stage. Pero, magsalit-salita na lang tayo para i-present natin yung inyong mga sentimiento. Kaya, thank you so much, Palangga, at sa iyong pakikibaka at pakikiisa sa ating bayang Pilipinas. Thank you. Kaya maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagsuporta. Papanoorin pa rin kita hanggang sa simula thank you, Carmela. 2016. Talagang sumusuporta na ako sa inyo. And maraming salamat. Yeah. Saan ka nga uling bansa? Sorry. Romania. Romania. Wala ba ka nandyan yung assassin ni Lisa? But anyway, I hope ako yun. I can meet. Hindi. Yan na nga yung itatanong ko Kasi... baka hindi ka ba assassin ni Lisa? Anyway, Miss Carmela, thank you Palangga. Hope to see you one day. Take care. Thank you. All right. So, okay, doke. So, tignan natin. Palangga, mukhang nandun na yata si Attorney Vic din sa Villamor, I think, nandoon sila sa... Sinusubukan kong kontakin si Pam kung pwede siyang pumasok. At, so, si Lab, kinik na kita sa studio kasi para makapasok yung iba. Yung iba kasi hindi nakakapasok dahil 15 lang. Sino yung next natin? Si Sabayda. Andyan ka ba, Palangga? Kung gusto mo magpakita, okay lang din. Kung ayaw mo naman, okay lang din. So, pero paki-unmute, ilagay kita sa bonggang-bonggang stage. Kung, bakit ayaw? Device is not connected ka. So, si Kuya Shan, excuse me, Kuya Shan, are you ready? Kuya Shan. Ayan, ito si Kuya Shan. Ayan, hi Shan, how are you Palangga? Okay. Nasaan si Shan? Nasa Pilipinas ka ba? Nakita ko yung mga bowler mo, Duterte ba yan? Ay, dinig pa ako. Dinig naman. Yes. Ayun. Ang ganda ng mic mo very improvised, may lubid pa. Dapat kay bangag yan. Joke lang. Ayan. Wala Sige, Shan. Kulang sa budget. Pero anyways. Okay, go ahead. Ayan. Pero anyways, Philippine-based vlogger naman po ako, okay. Baguhan lang naman, baguang vlogger. SDBNI TV channel, yan. SDBN? Yeah, SDBNI. Okay. SDBNI. Yeah. Okay, go ahead, Palangga. Okay. So, yun nga, bago mo ng lahat, bakit ko ginagawa ang pagbablog? Kasi unang-una, mahal ko ang mga Duterte. Kasi, 2016 pa lang nakita ko na yung pagbabago Unang-una, nung war. Ilang taon ka lang bago ka magtuloy-tuloy? Ilang taon ka lang? Sa 2016 po? Hindi. Ngayon, ilang taon ka na? Ngayon.
ngayon is 21. Magto-22 na ako sa November. So bukas ilang taon ka? Joke lang. Okay, so you're bata ka pa, 21 years old, and thank you. At ikaw ay talagang matapang at may kakayahan na manindigan para sa iyong mahal na inang bayan. Sige, tuloy-tuloy na tayo, Sean. Yes. Bakit ko ginagawa ang pag-vlog? Unang-una, sinabi ko nga, mahal ko nga mga Duterte. Mayroon na ako nakikitang mga pagbabago, mga war on drugs, mga build, mga MRT-7, MRT-1, LRT-2, Boracay, rehabilitation, Manila rehabilitation, subway. Marami na hindi po na yung sinasabi ng ilan, wala daw ginagawa mga Duterte. But for me is hindi ako naniniwala doon kasi marami naman talaga ginagawa mga Duterte. At pangalawa, sa under pa Duterte admin, safe ang kalsada. Bakit kamo sinasabi yan? Kasi yung mga drug addict takot kasi may war on drugs, may mga pulis, pag nanlaban ka, yari ka. Yun nga, kasi galit na galit si Tatay Digong sa droga. And yun lang naman yung nakikita ko na kung bakit mahal ko si Duterte. Nawala si Marcos, no? Nawala yung sa under ni Marcos. Matanong kita, Sean. Sinuportahan mo ba si Banga? Nabudol nga din po ako kasi noong 2022 pumunta po doon sa doon sa rally ni Marcos Pero Sean, bata ka pa noon. That was 6 years yes. Nung 2016, 6 years ago, minor de edad 9 years ka pa ago. 9 years ago, yes, minor ka pa. But yes, I'm so proud of you. Nakaka-proud ka. Kaya SDBNI, i-follow nyo sa YouTube. SDBNI. Okay, tapos tuloy-tuloy ka lang dyan, Sean. Okay, so yun nga, nabudol nga ako doon sa yung pinagsasabi ni Marcos na sama-sama daw tayong babangon muli, puno. Pero ano nangyayari ngayon? Puro sila panggigipit, puro sila pang nanakaw, puro sila pang Maski nga yung mga Duterte, sinisikil na nila Pati nga mga DDS vloggers, sinisikil nga nila nawala namang ginagawa kundi magsasabi ng katotohanan. Bakit masama ba magsabi ng katotohanan? Kaya nga pinapatatahimik, pinapatawag pa nga yung 40, correct me if I'm wrong, 40 or 30 plus vloggers doon sa TRICOM. Kasi 37 lang yun. Yung 3, mga julul. Okay, go ahead. 37. So, kaya sila pinapatawag ng TRICOM kasi ayaw nilang ilabas or ilabas nga yung kanilang mga baho. And pangalawa is yun nga, ililihis nga yung ginagawa nilang hearing doon sa BICAM na puro mga blanco na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung sino nga nagpuna nun, no? And then yun nga, pag-usapan na natin itong ngayon which is yung pag-aresto nga kay President Duterte, Pangulong Duterte, na ito ay isang pagsisikil, no? Isang parte ng pagsisikil kasi ipapaaresto mo yung isang tao na nagbigay ng katahimikan sa ating bansa, nagbago sa ating bansa at doon nga sa nagbigay kaayusan sa ating bansa, ipapaaresto mo? Yes. Grabe. Kaya nga, grabe na. Sean, gusto kitang tanungin, nung napanood mo kanina for sure, yung inaaresto si Pangulong Duterte, ano yung naramdaman mo bilang isang talagang nagmahal sa Pangulo? Grabe. Naaawa po ako, ma'am. Awa, galit. Yun lang, dalawa. Awa. Naawa ako kasi bukod sa, yun nga, sabihin na natin sa kanya, sa edad niya, sa Pangulo, matanda na po siya. Yes. Pangalawa, may malasakit siya sa ating bayan. May malasakit siya. Inayos niya yung ating bayan Tapos, ang sinukli lang sa kanya is yung inaresto lang siya. No? Yun nga, hindi ko magtaka kung bakit ganon yung ginawa nila kay Tatay Digong Yeah. So, anyway, I'm glad na bilang isang bata pa, matanda pa nga yung mga anak ko sa'yo, at may isang bata na katulad mo
na hindi natatakot at manindigan. With that, thank you and good luck sa iyong channel. At yan, at tuloy-tuloy lang tayo. Thank you meron lang po kung isang meron lang po kayong isang panawagan po sa mga kabataan din dyan, ano? Sa mga kabataan din dyan na galit pa rin kay Presidente Duterte, pwede naman mag-research kayo kung anong ginawa ni Tatay Digong. Marami naman siyang ginawa para sa ating bayan. Yan sa mga kabataan dyan na sasabihin walang ginawa si Duterte, magnanakaw si Duterte, ganito, ganyan. Hindi ako naniniwala dyan sa pinagsasabi ninyo. Bagkus, i-research ninyo kung ano maganda ginawa ni President Duterte, ni Tatay Digong. Inayos na yung Maynila. No? Yun lamang po yung panawagan ko po. Maraming po salamat. Alright. Thank you, Sean. Good luck, good luck. Alright. So, ayan, si Sean, si Attorney Glenn, kasama na natin. Yes, Palangga, go ahead. May comment sa'yo para dito, Palangga. Sabi ni Pogi Shane, Madam, baka ngayon na ang time para iparating ito kay President Trump. Naku, nagawa na ni Claire yan. Nagawa na natin yan, mga Palangga. Wag ba, sabi ko sa inyo, ayun si Attorney Glenn Chang nasa studio na. So, nagawa na natin yan, mga kababayan. Nag-aantay na lang tayo kung ano yung mga magiging result ng ating pag-report sa Kabangagan. Ayan, si Attorney Glenn Chong kasama ko nag-report yan. Kaya kami hinahunting ng mga bangag. But anyway, magandang hapon po, Attorney Glenn. Ang poging-poging. Yes, Attorney Glenn. Magandang hapon. Uupogi ang kaibigan ko kahit sa kabila ng pangaharas sa atin. Talaga mga alindog natin, ayaw pa kabog. Kaya naman magandang hapon sa iyo. Kumusta, Attorney Glenn? Kasama natin si Z. Magandang gabi, magandang gabi sa iyo, sir. Magandang hapon po sa inyo. Ano bang masasabi ko, mga kababayan? Unang-una, si Trump muna. Okay. Ano ni Ate Claire, sumulat kami kay Trump. And, but hindi naman kailangan actually natin sumulat at iyan because the FBI and the CIA already know who Marcos is. Yes. Alam nila yan. Yes. Amerikano na. Extensive yung network ng American intelligence. Alam nila na drug addict to. Alam nila na nandaya to sa edukasyon. And that is why I think Trump is trying to avoid him. Kaya nga po, umulbot lahat ng kaspa ni Lisa Marcos nung sinabi kong stalker siya ni Lara Trump. Imagine, dito muna tayo bago tayo pumunta kay Tatay Digong. Ito. Yes. Ate Claire, I really hit the right chord. Lahat ng balakubak niya, nagsilayasan. And then kagabi, nalaglag na lahat ng buhok niya kasi may namatay na kasama. And it's a crime in the US pag hindi mo ni-report ang deaths which are subject of coroner investigation. Anyway, pumunta siya doon sa Amerika, nag-attend siya doon sa isang conference sa Florida na nandun si Lara Trump. Lara Trump is the daughter-in-law. Ito yung asawa yata ni Eric Trump, Ate Claire. Si Eric Trump ang husband niya. And si Eric Trump, ito yung may hawak ng mga political matters ni Donald Trump. Si Donald Trump, si Eric Trump. Sa campaign. Siya Campaign. Trump campaign. Yeah. Si Lara Trump was the Vice Chair of the Republican National Committee. So, mataas talaga yung ranggo niya. So, I suppose, ito talaga sa campaign ni Donald Trump at si Lara Trump was Vice Chair of the Republican National Committee. Ito yung sa Republican Party. Now, imagine ka, ang topic mga kababayan ng event is underwriting and insurance. Walang kinalaman si Lisa Marcos doon. Kaya nga, that topic is as alien to her as the Anunnakis are to most of you. Yan, Anunnakis are ancient aliens dito sa Mesopotamia. Ngayon nyo lang narinig yan. Yung pangalan na yan. Dahil alien nga sa inyo. Ganon din sa kanya, alien yung underwriting and insurance. Pero pumunta talaga siya doon. And I suppose, nakipag-usap siya kay Lara Trump. And syempre, sinabi niya, meetingin mo naman ng tatay mo, ang aking husband na drug addict. So yun, mga kababayan, naging stalker siya. Yung tinatawag niyang stalker na kaibigan ko, 2 years lang, siya nang naging stalker. But ito yung bigger picture, mga kababayan. Ito ngayon yung nangyari kay President Duterte. Unang-una, between you and me,
kayong mga kababayan natin na sa tingin nyo wala kayong pakialam. Okay? Malayo yun sa buhay ninyo. Okay? Sige, ganito yung ito yung isipin nyo, ha? At ang dilim naman. Ang dami ko ng likes dito, ang dilim ko pa. Anyway, ito mga kababayan, for an ordinary Filipino, para sa inyo, malayo ang gulo na to sa inyong buhay. Pero, tingnan ninyo ang mga pangyayari. Nilathala ko ito a few months back. Nung kinausap nila ako, nagtangka silang kausapin uli ako para bumalik ako doon sa kampo ng mga bangag. Natandaan nyo ang sinabi sa akin, they will crush the Dutertes. You better get out of the pack. So, kumbaga binigyan nila ako ng salbabida. Ito salbabida, umalis ka dyan. Kasi crush namin yung mga Dutertes. And that was a few months later, I think that was August of this year, last year. August of last year, galing ako ng Amerika. Magkasama kami ni Ate Claire. Pagdating ko dito, around first week of September. Yun. They will crush the Dutertes. Tapos ito ngayon, in-impeach nila si Inday Sara. Tapos ngayon, hinuli nila si President Duterte dahil may warrant sa ICC. Sa tingin nyo ba, ordinary mind lang, sa tingin nyo ba, hindi trinabaho ito? Ha? They just simply occur as random events, mga kababayan? Hindi. Hindi yan random events. Tingnan ninyo ang sinabi sa akin, they will crush the Duterte September 1st week. By December, in-impeach Inday Sara. By March, may ICC warrant na. So anong ibig sabihin? Ang kalaban nila President Duterte was actively using the ICC as their last card. Gusto nilang pilayan si Inday Sara sa impeachment. One thing, pwede lang i-deal. Hindi namin ito turn over si President Duterte, mag-resign ka. Kung lumaban ka, ito turn over namin to. So in other words, they're using President Duterte as a pawn. Ang purpose talaga nila is absolute total control of our country. Dito tayo tataya, mga kababayan. Dito tayo mag-isip ngayon. Sino ba ang masama dito? Ito lang yung equation na gusto kong iparating sa inyo. Sino ba ang masama dito? Dalawa lang yung political forces na nakikita natin, mga kababayan. Yung political forces ng mga Marcos at sila President Duterte. Sino sa dalawang ito ang masama? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!